Lumipat naman tayo ngayon sa Gaza, kung saan may mga Israeli airstrikes kagabi. Ngayon, sinasabi ng International Board of Peace na ang pag-atras ng IDF lampas sa dilaw na linya ay mangyayari lamang kapag isinuko na ng Hamas ang kanilang mga armas. Balita mula kay Ariel Oseran, Senior Middle East Correspondent ng Hit24 News. Ito na ang simula ng mahirap na yugto. Ganun inilarawan ni Nikolai Mladenov, mataas na kinatawan ng Gaza Board of Peace, ang kasalukuyang yugto ng tigil putukan sa Gaza. Pagkatapos ng pulong kay punong ministro Benjamin Netanyahu sa Jerusalem noong Lunes, inilatag ng Board of Peace ang mga kondisyon para sa pag-atras ng IDF mula Gaza. Sinabi na ang pag-atras ng IDF lampas sa dilaw na linya ay magaganap lamang kapag natapos na ang decommissioning gaya ng ipinanako ng Hamas sa mga tagapamagitan. Kasama rito ang magagaan at mabibigat na armas, pati ang mga lagusan. Ang naunang pahayag ay tumukoy sa ganap na pag-atras ng IDF na nagpapahiwatig ng posibleng pag-atras lampas sa dilaw na linya bago matapos ang proseso ng pagdisarma. Ayon sa panukala ng Lupo ng Kapayapaan noong nakaraang linggo. Mukhang nagbago ang kondisyon ng pag-atras ng IDF, nakalisin ang salitang ganap matapos ang pagpupulong noong Lunes. Gayunpaman, parehong bersyon ay tila sumasalugat sa sinabi ni Mladenov noong nakaraang linggo nang bigyan ang pag-atras ay dapat kasabay ng pagdidisarma. Ano ang mauuna? Aatras ba ang Israel bago magdisarma ang Hamas? O magdisarma muna ang Hamas bago umalis ang Israel sa Gaza? Kami ng Israel at tuwang-tuwa sila. Tinulungan din nila kami. At naging maayos sila. Talaga naging maayos sila tungkol dito. Karamihan sa mga tao ay nagsabi na imposible ang kasunduan yun. Ngayon, magkakaroon ba ito ng mga tagumpay at kabiguan? Komplikado ang sitwasyon at mahirap pakisamahan ng mga tao. Ang malinaw na pagbabago sa mga termino ng pagdidisarma ay nanganganib na umurong ang Hamas na pumayag lang sa orihinal na pagkakasunod-sunod. Kung hindi sinabi ng Israel. Ayon sa kasunduan, hindi tayo makakalipat sa susunod na yugto hanggat hindi natatapos ang una na nangangahulugang dapat bumalik ang Israel sa mga hangganan bago ang 1967. Payagan ang pagbubukas ng mga tawiran, pahintulutan ang muling pagtatayo at itigil ang lahat ng pag-atake, pagpatay at asasinasyon. Lahat ng mga isyung ito ay kailangang matugunan at matapos at ang pagbuwag sa mga armadong milisya ay konektado rito at sa pag-atras ng Israel mula sa Gaza Strip ayon sa napagkasunduang schedule. Isa lang sa mga hindi pagkakasunduan ang ayos ng pag-aalis ng armas at pag-atras. Sa pagpupulong kay Mladenov, iniulat na sinabi ni Netanyahu na hindi titigil ang Israel sa pagpapaputok sa Gaza at hindi aatras mula sa Yellow Line. At tumutol siya sa hinihingi ng panukala dahil mga armas ng Hamas ay itatago lang sa imbakan imbes na sirain. Samantala, lalo pang pinaigting ng Israel ang pag-atake sa Gaza matapos ianunsyo ang Board of Peace Roadmap. Ilang oras matapos ang pagpupulong kay Mladenov nitong Lunes, naglunsad ang Israel ng panibagong pag-atake sa Gaza kung saan 2 tao ang napatay sa isang sasakyan habang sinusubok ang tigil putukan. Kasama natin ngayon sa studio si Security Analyst Yakov Lapin, host ng Ross Handler Report. Magandang hapon. Kamusta? Matagal na nating napag-uusapan ng Iran at Lebanon. Pero ngayon, balik na naman tayo sa Gaza. Hindi natin dapat kalimutan na tuloy-tuloy pa rin ito habang ilang buwan na nating tinatalakay. Pagunahing tungkol ito sa Iran at Strait of Hormuz. Ano ang ibig sabihin nito sa atin? May pangalib ba rito na lumala pa ito at maging mas seryoso? Hindi ko iniisip na dapat tayo mag-alala sa posibleng paglala sa Gaza. Ang dapat nating bantayan ay mapunta tayo sa diplomatikong bitag na sasalungat sa pangunahing interes sa seguridad ng Israel. Kailangan nating tukuyin ang mga interes na yon. Ibig sabihin, kailangan tuluyang maalis ang armas ng Hamas at maayos na ma-demilitarize ang Gaza. Hindi lang itinatago ang mga armas, kundi dapat sirain talaga. Gaya ng iminungkahi ng Lupon ng Kapayapaan sa kanilang mga dokumento at gaya ng gusto ng Hamas. Ang gusto ng Hamas ay itago lang ang mga armas, ilagay ito sa ilalim ng kontrol ng tinatawag na magiging gobyerno ng Palestina sa hinaharap. At pagkatapos sila rin mismo ang magpapatakbo ng gobyernong iyon ng Palestina. Una mula sa likod ng tabig. Pagkatapos, pwede silang magkudeta gaya ng ginawa nila bago nila sakupin ang Gaza noong 2007. Iyan ang plano nila pero kabaliktaran ito ng kailangan ng Israel. Dapat wasakin ng Israel ang mga sandata. Kaya dapat sabihin ng Israel na bukas sila sa diplomatikong kasunduan pero siguraduhin munang mawawasak ang mga sandata. Hindi yun totoong kasunduan. Isa iyong panlilin lang. At kailangang malinaw itong dapat ilantad ng Israel.
Kaya dapat nitong iwasan at lampasan ang diplomatikong patibong na ito. At pagkatapos, kailangan nitong pag-isipan ang huling layunin dito ay wasakin ang natitira pang meron ang Hamas sa Gaza. Ibig sabihin nito ay ang kanilang pamunuan, ang natitirang kakayahan nila na malaki na ang nabawas. Hindi dapat hayang kontrolin ng Hamas kahit bahagya ang Gaza. Doon pwedeng simulan ang usapan sa pagbabago, bagong pamamahala at pantanggal ng radikalisasyon sa Gaza. Isipin mo ang Berlin matapos ang ikalawang digmaang pandigdig. Iyan ang dapat layunin ng Israel sa Gaza. Kung hindi, matagal pa tayong maipit sa siklong ito. At paano naman tungkol sa pandaigdigang lupon ng kapayapaan? Ibig kong sabihin, isa lang ba itong pampakitang tao na organisasyon kung nananatili pa rin tayo sa ganitong sitwasyon na parang wala namang magagawa? Mananatili ito ang halos walang saysay na organisasyon hanggat kontrolado ng Hamas ang populasyon ng Gaza Strip at sila lang ang may hawak ng mga armas sa bahaging yun ng Gaza. Sa ngayon, kontrolado ng Israel ang 60 hanggang 70% ng Gaza. Malaking buffer zone ang ginawa nila para protektahan ang Gaza envelope, ngunit halos walang tao sa lugar na ito. Karamihan ng sibilyan ay nasa panig ng Hamas. Hindi pwedeng magpatuloy ang ganitong sitwasyon. Ang mga sibilyan sa Gaza ay hindi dapat mapasa ilalim sa Hamas. Hal dito sila kumukuha ng kapangyarihan at mga susunod na terorista. At dito nila nilalason ang isipan ng mga bata para sa jihad. Ito ang siklo na dapat tapusin. Kaya natigil ang Gaza dahil abala ang Israel sa Iran at Hezbollah sa Lebanon. Ngayon, bumabalik na uli ang lahat basta't hindi magsimula ng gulo ang Iran. Sa tingin ko, makikita natin sina punong ministro Netanyahu, ang gabinete ng Israel at ang mga namumuno sa depensa at seguridad na bukas sa diplomatikong kasunduan. Pero kailangan nilang malinaw tukuyin ang mga interes ng Israel. Kung may di pagkakatugma sa panukalang diplomatiko, kahit mula kay Pangulong Trump at interes ng Israel, dapat malinaw na tukuyin at ipaliwanag ito. At malinaw na ipahayag kung ano mga interes ng Israel, na walang armas ng Hamas saan man sa Gaza Strip at walang kontrol ng Hamas saan man sa Gaza Strip. Iyan ang mga pangunahing kailangan ng Israel sa diplomasya. Kung hindi, kailangan nilang gamitin ang lakas militar para makamit ang mga layunin.